na pinamumunuan ni General Manager Mel Robles, Office of the Manila Mayor Isko Moreno, na siya yung unang guest natin dito noon at nag-pledge din, sponsorship siya. And lastly, yung Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ito yung mga tatlong sponsors natin na palaging nandito sila in spirit, pero dahil sa kanila, nandito tayo. So, Victor? Good morning! Good morning! Welcome po sa ating Samahang Plaridel Kapihan. Good morning, and we are very fortunate today, this morning. Yung guest natin ngayon, anak na nung kinover natin, reporter pa tayo. The reporter. Si General Roberto Calinisan. Mga batang reporter pa tayo. Yung Mga dati niya, 90s ang natin kinover. Nakilala ko yung tatay niya, no, sa PACC pa no, task force niya. So ngayon, napakaswerte natin. Kasama natin siya. Medyo Yes, oo. Dahil nga, alam mo, pagdating sa kapulisan, yung mga tawag dun, tawag natin ni General Lacson, Senator Lacson, ICU, yung inept, corrupt, and undisciplined. So, sa NAPOL ko, National Police Commission, bumabagsak yung mga yun. Pagka yung dismissal. Anyway, yes. Good morning po. We would like to present to you Commissioner Rafael Vicente Calinisan and National Police Commission. Magandang umaga po sa inyo, Commissioner. Magandang umaga po sa inyong lahat. First time ko po dito. Ako po yung kinakabahan dahil ako yung nabindagan dito sa Samahang Plaridel. Naku, kayo kakabahan. Sanay na ho kayong marap sa media. Nakikita ang papanood namin. Baka kumpara po ako sa tatay ko dahil kinukumpara po niyo kanina at na-cover niyo po yung aking tatay. Most, I really appreciate po na baba po sa makan sa mga Plaridel. Kayo po at pati po tatay ko ay na-interview nyo at nakasama ko ninyo at hindi naman po yung Salamat po for being here. Actually, Tinker, bago naging NAPOL Commissioner si Atty. Calinisan, dati siyang PLEP, People's Law Enforcement Board ng Quezon City. At dito rin, ito yung dito nirereklamo ng taong bayan ng mga tiwaling polis. Umpisahan na natin ang tanong. Ito pong NAPOLCOM, diretso na. Kayo po ba ay dating polis? Hindi po natin police. Ano po ba ang composition ng NAPOLCOM? Precisely po, ang iniiwasan po talaga doon, yung pong, ito po ang pagkalapol ko po ang civilian oversight sa Philippine National Police. Pag binasa mo yung Philippine Constitution of Philippines, Article 16, Section 6, there shall be one police force, national in scope, civilian in character, to be administered and controlled by the National Police Commission. Sa Tagalog, yung pong boss po ng PNP, yung pong body po na sa ibabaw niya ay yung National Police Commission. Yung pong police ng police, NAPOL po. So hindi po kapulisan, hindi po member ng police ang NAPOL po. Anim po ang commissioner doon. Ang aming pong chairman ex officio si SILG. Isa pong commissioner ex officio rin si Chief PNP. Yung pong apat na regular commissioner, isa lang po doon yung dating PNP o retired. All the rest are civilians. At dapat po yung pinuno ng NAPOL po ay civilian. Ito po yung nasa harapan po ninyo ngayon. So, pinapakita lang po, pinapahalagahan na dapat po meron pong civilian supremacy over the uniform service. Hindi ko maaari na yung pong uniform service ay nakakaat po sa civilian. Kaya po, yun po ang natutunan natin sa batas, yun pong sinabi natin history, dapat po civilian po ang namumuno sa lahat po ng kapulisan at sa uniform service. Tama yun eh. Pero nung panahon kasi yung reporter pa tayo, ng FBR, napansin ko nun, yung mga ex-retired, mga retired generals ang nilalagay ng commissioner eh. Kaya nung nagkaroon ng purging nun sa PNP, sila yung NAPOL kami nag-oversee nun. Yung first purging na SILG nun, si Alunan. Okay, so, update na lang po, Commissioner. Parang ba showbiz ang format dito? Showbiz talk show na. Like dito eh. Showbiz talk show. Ilan po ba ngayon ang iniimbestigahan po ng NAPOLCOM na miyembro po ng ating kapulisan? Medyo marami po. I cannot give the exact figure right now. I don't have the figures with me. Pero masundot ko lang ang figure.
napag-uusapan natin yung investigasyon. Yung kung pagsampa natin dyan sa NAPOLCOM, tayo po yung naging pinuno ng NAPOLCOM noong April 2025. At nakita ho natin na 25 years yung backlog. 25 years, 4,000 ho yung kaso, inupuan ng mga dating commissioner ng NAPOLCOM, walang nangyari. So ang muna ho natin utos, i-zero natin itong mga kasong ito by December 2025. Naganak yung mga kaso doon, yung mga nasa kahon, nasa bahul. Hindi ko lang kung bakit itinago, bakit hindi na-actionan. So naubos ho natin lahat. Zero na po ang kaso sa NAPOLCOM noong December 2025. Zero na po. Meron pong mga kaso doon na pinayaan ng ordinaryong tao. Yung po nagtiwala sa NAPOLCOM, nawala ng tiwala kasi hindi naman umanda yung kaso niya. Pero din po nakasuhan ng mga ordinaryong pulis na nagtrabaho lang. Hindi sila na-promote, hindi sila nakuha ng benepisyo. Na-enga yung kanilang mga career dahil sa mga harassment cases. And all of these are now finished and over. So ilan po lahat yung pending? Lahat po current cases, yung mga nakikita nyo ngayon, all of them are now within the 60-day period na tutos mo tayo na lahat ng bagong kaso dapat tapos na 60 days. So mga bago lang po yung lahat. Konti-konti na lang po yan. So all our current cases. So, attorney, sa NAPOLCOM, any citizen, halimbawa nakaranas ng harassment sa police, pwede magreklamo. Opo. Paano yung proseso? So pwede po sila pumunta sa ating regional or provincial offices, buong Pilipinas po, may NAPOLCOM. Pwede rin po silang pumunta sa NAPOLCOM Central Office. Doon po ito sa Quezon Avenue Corner, EDSA. Tapos po i-investigahan po ng ating Inspection, Monitoring, and Investigation Service, yung INIS. From there, pag nakita sila ng probable cause, i-file nila sa legal service kung saan magkakaroon ng mga hearing, kung saan after which ipapasa sa commission and back sa amin po na kami ang mag-decision. So yun po yung cases na final po ng diretso sa NAPOLCOM. Lahat naman po ng cases na final sa baba, si PLEB, sa HPNP, Mayor man yan, Governor, sa IAS, Regional Director ng PNP, lahat po yan aakyat sa National Police Commission. So, appellate board do kami sa mga kaso sa baba, pero pwede rin kami magsimula ng kaso na final ng ordinaryong tao, o kaya pwede rin kami mag-voto proprio. Yung pinakita mo ninyo na minsan ho, kahit walang complaint at nag-voto proprio kami, nakikita ho natin harap-harapan, viral. We were calling it out. Nagtrabaho ho namin na mag-voto proprio investigation. Ilan po ba ngayon ng staff o ang miyembro po ng NAPOLCOM? Tao po ninyo? Konti-konti nga lang po, 2,000, buong Pilipinas na ho yun. Nationwide? Nationwide na yun. Ang lawyer ho namin sa legal service, just a few months ago, 12. Isipin nyo na nga lang po yan. Kaya nakiusap po kami sa gilid, nadagdagan ho kami ng 30. Pero bottom line, kulang pa rin po. Sana po nga ho, kung lagi po tayo nag-modernize ng ating police force, sana po mapagtuunan ng pansin na ma-modernize naman po ang National Police Commission. Kung nanonood po ating mga legislators, ating mga congressmen and senators, sana po ma-modernize po at strengthen po ang check and balance, which is the National Police Commission. So, attorney, turuin ko lang, sa NAPOLCOM yung dismissal ng mga police. Opo. Pwede rin po mag-dismiss. Ang konti lang po may kapangyarihan mag-dismiss. Chief PNP, PLEB, National Police Commission. Yung kung Chief PNP at PLEB, pag nag-dismiss sila, applicable to NAPOLCOM. Yung kung NAPOLCOM, pwede mo siyang mag-dismiss outright. Yung po yung, kaya kung kailangan kung mabilis yung kaso, kailangan mabilis matapos yung kaso, pwede po i-file agad sa NAPOLCOM. So, attorney, yung napagkwentuhan natin kanina, no? Nung nagko-cover ako ng NAPOLCOM, maraming kaso na mga na-dismiss ng police, nakakabalik. Tapos, nung may mga na-interview ko doon, may binabayaran. Noong time na yun, 30,000, malaking pera. Sino ang binabayaran? Sa loob ng NAPOLCOM. So, attorney, nangyayari pa ba ngayon yan? Wala po. Yung pong pagpupo ko, narinig ko nga po yan. At meron po ko na tulugan na merong binabayaran para magbigay ng update. Pwede nyo i-check sa open source. In-track po natin yung NAPOLCOM employee na yun. In-arresto po natin sa loob ng campaign. I think that was February. Pati po yung mga cohorts na sunod na NAPOLCOM, dismiss po natin. Wala na po sila. At kaya nga po tayo ng zero backlog. Yung po yung sinasabi ko kapag matagal yung kaso, prone yan to corruption.
Kaya kailangan ang kaso, para magtiwala ko ang tao sa atin, dapat mabilis ang hustisya. Ano po ba yung very common na complaint or kaso ng ating mga kapulisan na ipapasok sa NAPOLCOM? Yung kung totoo, marami pong harassment cases. At marami rin po doon yung mga kaso ng mga bagong pulis na akala nila tama ang ginagawa nila, pero hindi nila, wala silang buong kaalaman sa batas. For example, sila yung mga aresto ng drugs, ay 165. Hindi ho tama yung custodian ng ebidensya. O kaya wala hong insulating witness, wala hong witness na galing barangay o galing media. Minsan nag-dismiss yung mga criminal cases. Nakakasuhan sila sa NAPOLCOM doon. Kaya po, most of them are, they have good intentions. Pero dahil po sa kakalungan ng batas, nalidismissan sila ng criminal cases, nakakasuhan sila sa NAPOLCOM. Yung po lang yan. Tama, no? Kasi nga mahigpit na ngayon, dapat may witness sa barangay at sa media. Lalo na kung malaking yan. Actually, automatic po yun eh. Pag na-dismiss yung kasong kriminal, yung pong mga huwes, ang ginagawa po, pinapadalahan po na kopya ang NAPOLCOM. At ayon po sa batas po, hindi po ito polisiya. Ang batas natin sa 9165, kapag na-dismiss ang criminal case, automatic may admin na kaso yung mga pulis. Which is, sometimes correct, sometimes wrong. Kasi minsan yung kaso sa pulis, harassment eh. Yung kung minsan, nakasampa na yung kaso, nadi-dismiss siya for whatever reason, hindi naman perfect ating judicial system, pero ang nakasuffer minsan, yung pulis na nagtatrabaho. That's why we have to listen to each and every case. Patas po ang NAPOLCOM, hindi ko porket nakaso ka sa NAPOLCOM, may death sentence. Okay. Update naman po, Kong, doon sa mga pending cases na nasa NAPOLCOM ngayon. Although, i-refresh nyo lang po kami. Yung kaso ng Dumlao, Colonel Dumlao, na... Wala po sa amin yung... Hindi pa nasa NAPOLCOM. Wala po. Hindi, ano na yun, may warrant na yun eh. Kaya na, oo. Hinahanap po siya ngayon ng pulis kasi po di umano involved siya sa kaso ni G. Two. Opo, yung po Burger. yung po Koreans are looking for Colonel Dumlao, but it's not a live case anymore. And it's not with the NAPOLCOM. Okay. This now we Fugitive na. enforcement. Yun naman po mga pulis na na-involve sa POGO. Protector ba ng POGO? Nagpo-moonlight. Oo. Yung po lahat po ng mga moonlighting cops, nakasuhan po sa amin, dismiss na po natin lahat ng moonlighting cops. We have no pending POGO cases. Kaya po yan, totoo yan, speaking freely rin. I don't want to sound political, pero minsan, hindi ko lubos din maisip. Kunwari, nung panahon namin namamatay, kung yung NAPOLCOM active, kung yung NAPOLCOM nagpo-call out ng patayan, walang patayan yung mga nakaraan. That's why we have to revive what the NAPOLCOM is. Isipin mo, ilang dekada na nangyayari yung NAPOLCOM. Ang laki ng kapangyarihan ng NAPOLCOM. Galing sa konstitusyon ang kapangyarihan ng NAPOLCOM, pero sadly, dekada siyang nanahimik. Ito trabaho natin. So, we'll do what we need to. Tama yun eh, yung nasa Makati pa yung NAPOLCOM, napakatahimik. And actually, yung ngayon na lang medyo ang NAPOLCOM, di ba? Pero before, tahimik lang ang NAPOLCOM eh. Walang masyadong media, anong tawag yun, interviews, ganyan. Ang magaling interview na si Edgar Dula Torre, yung dating Manila Police na naging commissioner ng panahon ng LTO. Siya lang. Yung iba, ano magsalita? Kung sa'yo mo, lang tingin si ito. Paano lalapit ang ordinaryong tao na naagabyado ng abusado ng polis? Yes. Hindi niya alam na may NAPOLCOM pala. Kaya po importante yung NAPOLCOM. For example, doon na lang din sa kaso ng matandang inaresto. Yes. Kunwari, yung matanda na yun, hindi niya alam ng NAPOLCOM. Paano siya pupuntang NAPOLCOM kung walang awareness yung ordinaryong tao ng NAPOLCOM? Yung labandera, yung nagbibenta sa palengke, yung magtatako. Dito, lawyers, pero sa kailangan nila ay isang institusyon ng gobyerno na maaari nilang puntahan, maaari nilang pagsusuhan kapag sila ay inabuso ng police. That's why we need to be front-facing, especially with the viral videos. Ang pula sa atin, nagpapapogi, keso-keso. That's not true. Ang tiwala ng tao, kailangan natin kunin araw-araw. Paano natin kukunin ang tiwala ng tao? Sa ating trabaho, sa pamamagitan ng ating trabaho. Ako po ay hindi politiko.
Hindi ko rin po inaplayan ng trabaho ko. Wala po akong balak tumakbo sa 2028. Wala talaga. Wala po. Ako po ay... 2028, kasi sa Baka 2031. Hindi 2031. po, ako po ay may fixed term. Bala ko pong tapusin ang mga reforma sa lapon ko. Nakita niyo na po, tatay ko po ay nakover ninyo. Alak po ko ng pulis, ng 2 pulis. Nanay ko po at tatay ko parehong pulis. Ang apelido ko po, Kalinisan. Sipin ko yung burden na yon sa akin. Dahil kasi po sa servisyo po ng parehong magulang ko, tatay ko po si General Roberto Kalinisan. Ang nanay ko po ay si Colonel Elena Kalinisan na health service nurse po. Naglingkod po pareho na maayos sa pagpupulis. Kapag-aral po ko ng maayos din, hindi po dahil sa mayaman po yung mga magulang ko, dahil po sila ay nagtrabaho. Ako po ay scholar lang. Kapag-aral po sa mga nag-eskwela dahil sa scholarship. Dahil po hindi ko na po pareho magulang ko. Kalinisan niya. Diba? So, I want to continue the work of my father. I want to continue the work of my mother. And yun po ang what keeps me up at night. That's what wakes me up in the morning, na magtrabaho na maayos para sa tao. Wala po tayong agenda. Parang ang hirap nga nun, partner, yung kalinisan ka. Tapos, i-involve ka sa mga kung ano-anong kalokohan. Masisira talaga yung pangalan. Alam ko ng tawag ko sa tatay yung si Mr. Slim. Isipin na lang kung ako yung walang yan. Isipin na lang kung ordinaryong tao yung mga muntang napon ko. Isipin na lang kung hindi kami nagtatrabaho, kung gumaya kami sa mga dating komisyoner na hayahay. Hindi, kalinisan yan. Di ba? Kaya naman ako sa apelido ko. Di ba? Yun naman, gano'n lang kasi yun. Wala po akong political ambition. I'm just doing my job. I want to finish my term. Because kailangan po ng tao ngayon ng pagbabago. Bagong Pilipinas na po. Pinagkatiwalaan po ako ng Presidente ng Pilipinas na mamuno dito sa Napol po. Pinagkatiwalaan po tayo ng taong bayan dito. I report to work every day. I sworn to serve and protect the people. Ginagawa ko. Kahit mahirap, mas madali mong manahimik. Mas madaling umayag na lang sa kalakaran ng mga skalawan. Pero mahirap po yung ginagawa ko. Buhay po, tinataya ko dito. Kaya, any situation na meron ko ibang motibo is totally wrong, unfair, and false. I'm just doing my job and I'm trying to do my job well for the people. Actually, Twinkle, kung tatapusin yung term niya hanggang 2031, sigurado ako, mare-refer yung PNP, yung kapulisan natin. Hanggang nandito dyan si, Vice Chairman din. Sana nga. Uubusin ko lahat ng Tribuling Police. Wow, talaga, Commissioner. Ulitin ko on record. Ako po ay kakampi ng polis. Ang una kong ginawa, ang pagsamba ko sa Napol ko, pumunta akong tawin-tawin para ko sa akin ang mga polis na nakakalimutan sa pinakamalayong lugar. I've been going around the country. Di po ko nakakapanya. Pinupuntahan ko yung mga polis na nasa municipal police station, yung mga regional mobile force battalion, yung mga hindi nakapansin. Yung po ginagawa ko at alamin kung anong kailangan nila. I'm for the moral and welfare of policemen. Hindi ko na yung trabaho, pero naghahanap ako ng scholarships para sa mga polis. Kaya nagagalit ako sa mga tiwaling polis kasi sinisira nila ang uniform na sinuot ng tatay namin ko. Sinisira nila yung uniform na sinusuot ng mabuting polis, pati pag-asa ng tao bayan nila nakaw nila. So I will rid of our PNP, I will rid the PNP institution of rogue cops, rogue abusive cops. Pero yung lahat ng mga mabubuting polis ay aalagaan natin sila. Okay. Tanong ko lang, nabanggit mo na rin lang kanina, yung si Corporal Suwan. Ano po ba update doon? Nakatawag doon sa akin ni Regional Director, si Jen Hansel Marantan. Apparently, hindi na siya, he was supposed to be under restricted custody. Ang ginawa niya, hindi na siya nag-report. At plano niya mag-awol. So he's not reporting to work anymore. At awol siya ngayon. At for the record, it's his third time to go on awol. Dati nag-awol na siya ng 2 beses. Napakahabang araw ang hindi niya pinasok. Nakabalik ko siya sa servisyo. Hindi ko maintindihan. Bakit po awol? Pwede naman mag-file ng leave, di ba? Ewan sa kanya. Talagang hindi lang. I think there's a breakdown of discipline as far as that policeman is concerned. Sige mo, batang nakakalamitin mo. Reasonable force lang naman ang kinakailangan dun. That is a sinful traffic accident. Hindi na kailangan palakihin. Matanda yung kausap. Let's assume na meron kayo dito kakaintindihan.
Ano ba naman tumawag ka ng traffic investigator, traffic enforcer? Ang gusto niya mangyari during the time, siya na mag-iimbestiga. At pinapaglitan niya yung mga barangay tanin to. Pinapaglitan din niya yung matanda. Tapos, umuusog lang yung kotse. Sabi niya, susubukan siyang banggain. At sige mo naman yung matter. Kung kaya niyang gawin yun sa isang matanda, kung kaya niyang sigawan ang isang sitting Napolcom commissioner, kung kaya niyang mag-umasal ng gano'n sa harapan ng kanyang provincial director at kanyang direct superior na major, what more sa ordinaryong tao? What more sa ordinaryong tao? Kaya ganito kay importante ang Napolcom. Kaya kailangan natin palatagin ang National Police Commission. Again, bago natin bigay sa mga kasama natin sa bigyan pagtatanong, gusto lang natin i-announce na nandito rin yung Belkin Pharmaceuticals. Tayo ho kayo para nandito sila ngayon para to keep our media friends healthy. yes, tapo yan. Mamimigay mamaya sa selected kaya after this. Thank you, Melkins. Update naman po, Kom, doon sa mga missing sa Bolongeros na involved ang ibang member. Yan po, malungkot ako dyan sa kaso yan. Kasi many months ago, pumunta ko sa damakmak na complainant, sa damakmak na biktima sa loob ng Napolcom. There were 31 victims and their families na pumunta ho na Napolcom na nagsumbong. Tapos po, a few weeks ago, last week o 2 weeks ago, pumunta ko sa Napolcom, liliman na lang. Ang sinasabi nila, meron akong suporta, binabayaran na yung kampo ni Atong Ang doon sa ibang mga biktima na 40,000 a month at hindi na nag-a-attend ng criminal cases ng hearings. Nakakalungkot kasi ginawa namin yung trabaho namin sa Napolcom, dinismiss namin lahat ng mga involved sa Sabongero. Walang natitirang hindi na-dismiss. Sinubukan din ako aregluhin. Nakakalimutan ninyo, ako yung naglantad, tapos sinabi kong sinubukan akong aregluhin. Yung gumamit pa ng isang taong napakalapit sa akin. Pero inindihan natin lahat yun. Di ba kung gaya niyan, kung gusto lang natin na maging mabuhay ng marangya, mabuhay ng masaya, ano ba naman yung tanggapan ko yun, di ba? Pero hindi tayo marami. At kailangan natin yun ipag-asa. So, dismiss natin sila. Ngayon, pumunta sila dito, nagsusumbong sila na nilang mga pulis na kesyo tumutulong pa dun sa kabilang grupo para makausap yung iba pang mga pulis na sangkot dun sa Sabongero, kaso ng Sabongero, dinismiss na namin, tapos para magkaabutan din. Isipin mo naman yung ganong klaseng sitwasyon. Nakakalungkot. At I think they already went to the DOJ para mag-file ng criminal cases ng obstruction of justice dun sa lawyer. And dun sa amin, nag-file sila ng admin case dun sa mga police na tumutulong dun sa grupo nila Atotang. And I'm hoping to dispose of that case very, very, very soon. Okay. O pwede na. Last question na lang ako. Yung nababanggit kasi sa Sabongero, meron naman dati, mga pulis na sila yung nanghuli, siyempre witness sila sa mga drug cases. Tapos, malilipat. So, hindi na siya makaka-attend ng court duty niya. Eventually, nadidismiss yung kaso. Paano natin ina-address yung ganyan na nililipat yung police kahit may mga court duty siya? Nalilipat ng assignment. Oo. Ng ibang Kaya hindi na siya makaka-attend ng court duty kasi sa hinuli nila. Una ko, dapat po natin tulungan yung mga kaso na moving forward. Yun po pinakamalaking objective. So kung ang paglilipat ng mga polis para humina yung mga kaso, hindi ko tayo mapayag. Definitely not. So pag meron pong umabot sa aming kaalaman na ganyan, hindi ko natin papayagan. If I may, partly mo na trabaho ng Napolcom, yung confirmation ng pagkupo ng ilang miyembro natin kapulisan. Bago sila ma-confirm sa kanilang mga pwesto, pinapasa mo na ng Philippine National Police yung mga designation nila sa Napolcom para kami ay pumayag at mag-confirm. Yung chief of police to, no? Ng Opo, municipal. yung mga third level po, mga COP, Provincial Director, Regional Director, lahat po ng mga high-ranking officials, kami po ay dapat pumayag para po maupo yun. At pati po yung promotions nila, Colonel pataas, kailangan pong pumayag po ang National Police. Yung parang Commission ng appointments.
dumadaan po sila ng napol ko bago sila ma-promote. Yun po importante ang napol ko from recruitment hanggang sa pension, kamatayan ng pulis po ang napol. Mabalik lang po tayo dun sa missing sa Bumeros. Nabanggit po ninyo kanina na inalok kayo. May alok. Magkano? Hindi ko na ako tinanong. Hindi ko na ako tinanong. Magalit po ako. Isipin pa, interesado ka, no? Ito na lang po yun. Ang natutuwa nga po ko doon sa nilalapitan. Atong ang mismo. Ni Atong ang mismo. Hindi man lang yun yan. Si Atong ang mismo ang lumapit doon sa taong napakatulong sa akin para humingi ng tulong. Matulungan yung mga polis niya. Bili mo yun. Tapos ang sinagot nung tinawagan niya na sobrang lapit sa akin, hindi ko kaya sinapain. So, sinop lang yung tinawagan niya. Nagsumbong sa akin yung tinawagan niya na ulaarin ko ka. Buti na lang, hindi na niya pinabot sa akin. Kasi sa level pa lang niya, iniigis na niya na hindi ko rap yung anak. Yeah. Biruin mo, ang sinasabi, 1 billion a day ang kinikita ng sabong na yan. 1 billion a day. Kung aalokin ka, malamang yan, mga 100 billion. Ayaw ko na mag-isip. Ayaw ko mag-isip. Isipin niyo, ang daming tulis na yung dyan. Na-areglo ko sila. Hindi ko kumain. Mabuti naman po. Okay, we will now receive questions from the floor, from our media friends. Sino po ang mga magtatanong? Okay, sir. Please mention your name. Media. Okay, good morning everyone. My name is Aaron from SMNI. Sir, balikan ko lang yung viral na video, si Corporal Suwal. Sir, may we know kung yung nangyaring pagsalang ng nasabing police doon sa press or sa media, was it part of a normal process? The violation, the video was viral. Yung pag-aresto nung matanda ay viral. That necessitates a public response as well. Ulitin ko, hindi lang po ako commissioner ng National Police Commission. Ako po ang vice chairperson and executive officer ng NAPOLCOM. Tayo po ang tagapagpaganap ng NAPOLCOM. Tayo po ang nagpapaandar ng opisina ng NAPOLCOM. Tayo po ang nagtatawag kung sino dapat imbestigahan. And it is our job to inform the general public na meron pong ganitong nangyari at ina-actionan po ng gobyerno. We need to win the trust of the people every single day. Hindi mo pwedeng in the cloud of darkness. Alam ng buong Pilipinas na nangyari yun. Tapos in the cloud of darkness natin resolve. The people need to know. And it is our job to call it out. And we will call it out. Pero sir, balikan ko lang yung tanong ko. Was it a normal process? We will call it out. It is the job of the executive officer of the National Police. Okay. So sir, how would you describe yung action ni Corporal Suwa sa viral video? Was it emotional? Or isa lang itong anyo ng insubordination? Lahat na po. Totoo, sabi ko alam niyo na. Ako po'y anak ng polis. Nakita ko na po lahat ng reaksyon ng polis mula po pagkabata. Ngayon lang po ko nakita ng ganung reaksyon. Ako po'y nagulat. Hindi po yung refleksyon ng kung sino ang polis ng Pilipinas. That is the exception. That's why also, ang PNP Chief Goles naglabas ng statement na kinukondina rin niya yung aksyon nitong polis na ito. Hindi po ito refleksyon ng polis ng Pilipinas. Hindi po ganyan ang polis natin. Ito po yung kakaiba. Kaya mapapaisip ka na lang paano ba nakapasok sa police service ito? Gusto ko i-check yung neuropsychological examinations niya. Gusto ko i-check na nagkawul na siya, nakabalik pa siya. At meron pa siyang ibang mga kaso, tinapel ng mga blacker. Diba? Police records, babaguhin mo. Meron din siya mga iba pang kaso na mahaba. Iba pang mga grave misconduct case. Why is he still in the police service? Kaya na nga lang, business na yun. Wala na siya sa servisyo, nakabalik pa. Dalawang beses na ginawa. At ginagawa niya ng pangatlong beses ngayon. Nagtataka ka. So, now, we saw it live. It's not about nakita ng taong bayan kung ano ang tunay niyang pagkatao. Then you investigate. Because, yun nga, ulitin natin.
it happened, yung nangyaring insidente was seen in public, yung pag-aresto niya. Nakita rin natin yung reaction niya. Kailangan ba ng taong bayan na ganitong klaseng police industry? We don't need that. Ang NAPOLCOM checks the fitness of a policeman to continue to wear the uniform. O, papayag ba kayo? Katin yung kakalawitin ng gano'n? Papayag ba kayo? Hindi tayo papayag. Ilang taon na po ba siya sa service? Hindi ko ma-recall, buksan ko yung kanyang, pero matagal na siya sa servisyo, at least mga 20 years. 20 years, pero corporal. Na-remote pa siya. Isipin nyo na yan. Patong-patong yung kaso niya. Paano siya nakaabot ng ganito katagal sa police service? Diba? Yung visit niya, he's with the mobile force company. Sabihin nun, yung mga yung mga mahirap na gawain, dapat yan siya gumagawa. Pero yung hindi naman siya physically fit. Kahapon yung mga nasusumbong sa akin ng mga high-ranking officials na ginagawa lang palang driver ng police na to. So yun yung, we will investigate. We will investigate and we will get to the bottom of it. Tsaka isipin mo na lang yun. Nag-utos na yung regional director. Nag-utos na si General Marantan na restrictive custody ka. Ang ginawa mo, hindi ka pumasok. Sabi sa'yo ng commissioner ng NAPOL ko, pumunta ka na Alumna, pumunta ka Express. Diba? Tapos, ibabalanda mo yung records ng kabila na wala namang kinalaman dun sa traffic accident. Kaya tuloy na lumas yung mga records niya. He didn't want to do that. So, but that's now relevant because I've been asking him, do you want to go that route? If you remember that. Kasi, what nilalabas mo yan? Ikaw naman, ang haba rin ng record mo. So, nakakapagtaka. Tapos, mag-sorry pa na hindi naman sorry. Sorry, but not sorry. Binabasa pa yung hindi mo alam kung sino nasa likod. And we ask that question. Would we support these types of policemen? No. The public needs to know that the NAPOLCOM is doing its job. Uulitin ko, ginagawa namin, trabaho namin at kailan. Nakiwas kami, trabaho namin. Sino nagawa nito? Wala. Trabaho namin ito. Ginagawa namin. Para sa inyo, para sa taong bayan. Pero sir, prior to being pagsalang po sa kanya doon sa press, sa video, meron po bang initial na usapan between Corporal Suwal and your team po? He was there. He was talking, he was explaining. He didn't want to admit to any mistake. Pero binulag niya kami dun sa mga records na gusto niyang sabihin. So when we went there, nagulat ako na nilalabas na ng mga kapit. I didn't know where he was coming from. I thought he was going to apologize, honestly. I really thought he was going to apologize. Siguro naman, with the in gravity nung ginawa ng yun, bilang Pilipino, normal na Pilipino, walang Pilipino na papayag na mambastos na matanda. Lahat tayo may tatay, lahat tayo may lolo. Tapos gano'n rin. Dahil nakita ka na sa video, na-call out ka na, anong next logical step is to admit your mistake in public because the offense was done in public. Then I was surprised na itong ginangyayari. Siguro any police officer na nakakarinig itong conversation natin ngayon, magtataka rin kasi kaya niya sumagot sa provincial director niya, kaya niya sumagot sa company commander niya, kaya niya sumagot sa NAPOLCOM, sa harapan ng publiko. Ang pagsagot ay arrogant. Kabalang. That is not a typical policeman. I can see policemen here, mga snapping policemen na nasa likod. O, makakalala ko na, si Colonel Abrazado, I'm seeing you. Even you ask any policeman, yan, Abrazado is a snappy policeman. O, walang unimaginable yung nangyari yun sa hindi talaga. Sir, sinabi din ni Corporal Suwan na hindi ipinakita ng viral video ang buong pangyayari. Bukas po ba ang NAPOLCOM na isalang-alang yung ebidensya? We saw everything. We saw everything. Yung sinasabi niya na we saw everything. We saw everything. Yung mga nasa deny na sa nakapost online. We saw everything. We know we know the real story. Bottom line, that's not what's supposed to happen. Reasonable force ang tawag doon. Matanda, kahit ano bang pangyayari dyan, you are a policeman. You should employ reasonable force. May force continue mo. Merong manual na sinusunod.
Hindi dapat ganyan ang reaction ng ating kapulisan. Paano magtitiwaan ang ordinaryong tao? Pwede pa lang gawin yun? Hindi pwedeng gawin yun. I'm telling you now, hindi pwedeng gawin yun. So, know by everyone na hindi pwedeng gawin. Last na lang po kami from my end. Sir, pero si Corporal Suwan, would he be given due process? He's being given due process. He's being given due process. The case is being investigated by the police. You will be heard. There's his 6-member panel of commissioners. You will have his own trial. Diba? Ang sinasabi kasi ng iba, no due process, but come on, you have to realize the offense was done in public. And it's my job as the vice chairperson and executive officer na nagpapaandar ng opisina. Trabaho ho natin to. Kung yung mga ibang napultong, ibang biseo, hindi nila ginagawa ng tungkulin, hindi wala pang mga cellphone doon, hindi wala pang mga video doon. We are now in the era of everyone has a cellphone. There's CCTVs everywhere. And again, we need to win the trust of the people every single day. Hindi tayo matatawag gawin ang ating tungkulin. No, we will not. Okay, next question please. Magandang umaga po, Commissioner, sa lahat po. Mahika po from DNC. Commissioner, ngayon po, dumadami yung kaso ng mga pulis na involved sa abuses. So, meron po bang program at least or anything plans NAPOLCOM to prevent or at least help the police, sorry po, na-offense sa mga police po na nandito, regarding the anger management ng ibang mga kapulisan natin na kapag nag-approach sila sa civilian ay laging authoritative and how can I describe this? Very very aggressive towards normal citizens. Ulitin ko, hindi lahat ng pulis ganyan. Karamihan ng pulis, 99% na ay hindi ganyan. Pero may 1% na gano'n. Di ba? So, then we go back. Bakit ba may gano'n? So, ang focus natin ngayon ay recruitment. So, we are doing reforms in the Philippine National Police Academy. Inutusan natin yung 2 commissioners na gumawa ng reforma na lahat ng dapat na kadete na pumapasok sa PNPA salain ng maigi. And there will be reforms also in the PNPA. Si Chief PNP mismo, nagkakatutukan niya ang PNPA and partner ang NAPOLCOM at ang PNP sa larangan nito. Even dun sa recruitment ng ordinaryong police, dun sa mga non-commissioned officers, pinapahigpitan natin ang background investigations ng mga to. Pinapahigpitan natin ang mga neuropsychological exams ng mga ito ngayon. So, yung mga nandito na sa police service, gagawin natin na mas madalas ang psychological discussions with them. I don't want to say anger management, but at least they get to talk with people. In fact, even the chaplain service, nangangailangan ng mga peer counselors, and we will support the peer counselors of the chaplain service. This is a whole of government approach. Kinakailangan nating pagkatutukan ko dahil importante ang bawat miyembro ng Philippine National Police. At in fact, kausap din natin ang mga grupo ng mga psychiatrists and psychologists. We have touched base with them to assist and help out doon sa ating police. Commissioner, kanina lang po, no, parang nadulas po kayo dun sa regarding kay Atong Ang. Huwag mo na mag-ibig yan. Makikiusap na ako sa inyo kung ano age nyo na yun. Alam nyo na. Ngayon alam nyo na. Makikiusap na ako sa inyo. Huwag natin namin tao. Okay po. So, ayun po, therefore we confirm that Atong Ang ay lumapit po doon sa malapit sa inyo para on the record ay i-bribe po kayo. He tried to arrange. He tried to fix that. So, Commissioner, may aasahan pa po ba tayo? Kasi di ba, lately po, lalo na ngayon, marami po yung protest na nangyayari, madaming series of protests. And yung mga kababayan natin, sinasabi sa mga kapulisan, di ba meron po silang tagline na to serve and protect. Pero dinadagdagan po yun ng iba ng the ruling class. So, to serve and protect the ruling class.
So, as a NAPOLCOM po, na police ng police, how can we, how can we better the image of the police kung ganun na yung pagtingin sa kanila ng mga normal na tao, especially yung mga nakikita natin on the streets? Una, hindi rin fair ng isipin ng tao na gano'n lang kapulisan. Hindi lahat ng pulis ay ganyan. I trust and support the PNP and its men and women 100%. O yun ang number one, yun ang premise. Pero sa panahon ng pang-aabuso, may napultong kayo lalapitan. Kaya ang importante yung awareness ng napultong. Yun mo yun, dekada, di alam ng tao yung napultong. Dekada, 25 years, di man dalang kaso. Sipin mo yung sakit ng ulit, 4,000 kaso yan ng pulis. Hindi lang 4,000 pulis yan, isang kaso, maybe 12 yan, 5 yan. Sino gano'ng maraming pulis ang natin ng kaso? Diba? So ngayon, alam natin lahat na gumawa ng napulto. So kung meron kayong problema sa isang kahit na sino abusadong pulis, pwede kayong dumulog sa National Police. Alam nyo yung mangyayari. Lastly na lang po, Commissioner, sorry po. Any remarks or message na lang po kay Corporal Suwal na regarding on his papogi remarks on you po? Hindi po ako papogi. Tali na po tayong pogi. Sabi po ng nanay ko, pogi po ako. Sabi ng lola kong 100 years old, pogi po ako, naniniwala po, pogi ako. At hindi po ako tatakbo sa eleksyon. Ako po'y anak ng pulis, nagtatrabaho, gusto ko lang gampanan ng tungkulin ko. Porket pag ginagawa mo yung tungkulin ko, papogi ka. Hindi po ako politiko. Ako po isang public interest lawyer na nalagay sa napultog. Ginagampanan ko po ang tungkulin ko para sa taong bayan. Wala po ibang agenda. Okay, salamat. Thank you. Nabanggit yung kanina 25 years na kaso pending sa Napolcom. Eh di, ibig sabihin nun, nag-retire na yung mga pulis na yan na nireklamo or may kaso. Pero pending pa rin yung case nila. Eh kung halimbawa sila naman eh ma-absuelto, paano yung kanilang, yung mga benefits nila? Paano? Ibabalik ko yung mga benepisyo nila. Pero sige mo, mas masakit yung... Pero habang nag-hearing, nakatenga sila. Opo, wala silang mga lapsal, hindi na makukuha yung mga benepisyo nila. Sige may pasakit na din naman sa nagtatrabaho ng polis. Kunwari, ikaw ay polis. Nakasuwang ka ng 2,000. Tapos 2026 na. Nakapag-retire ka na. Meron kang dialysis. Yung mga pinapaaring ka pag iba, nagbuhasa ka sa pension mo. Tapos bigla mapuputol ng pension mo. O kaya maaaring mawala lahat ng benepisyo mo. Hindi ka na-promote nung panahon na nag-delivery. Isipin mo yung pasakit na ginawa sa polis na. Karamihan na kasunod sa Napolcom, harassment. Kaya hindi, dapat natin isipin, ang hustisya ay tuwing. Hindi lang yun para sa ordinaryong tao. It's also for the policeman. Kaya kailangan talaga ang hustisya mabilis. Kailangan ang hustisya tama. Kailangan nakikita ng taong bayan na may nangyayari sa mga kasong pinakain. We cannot be a black box every single. Next question. Hello sir, good morning po. I'm Henry from your review. Sir, nung kahapon kasi naglabas ng recent video si Corporal Suwal prior daw po sa press conference nung nakaraan na ginawa sa Napolcom. Minura niyo daw po siya. Is that true, sir? Sabi niya. Patunayan niya. Sabi niya. We were having a healthy discussion niya. Sino ba naman ang dapat siya talaga talungin. Hindi naman na-stress siya dumating. Sa akin eh. Prove it. Pero is it true, sir? Or... We had a discussion. We didn't stay long. Kasi we had to bring him out. And he was not admitting anything there. I thought he just apologized. So, pagdating niya, wala kami 2 minuto. Pumunta namin sa labas. Ayun sir, nabanggit mo rin humingi siya ng sorry. Hindi. Wala. Para pag nag-sorry siya sir sa video nung kahapon, tinatanggap niyo po ba sir? Wala akong tanggapin. The offense was done in public. Diba? The offense was done against the public. Yung ginawa niya sa akin, totoo, kaya ko naman tiisip yun. Trabaho natin ito. Hindi ko naman sinasagot ng mga passion natin. O, diba? If I can't stand it, I get out of the kitchen. But it's my job. So, kung ilan pa naman yan, it's okay. But the offense was done to the Filipino people. Yun ang problema niya. Sinaktan niya yung kalooban ng katauhan. Ginawa niya yun. Kaya niyang gawin yun sa ordinaryong tao. Kaya niyang gawin yun sa mataas na official ng Philippine National Police. Kaya niya gawin yun, no less to the Commissioner of the National Police Commission. Paano yung ordinaryong mamamayan? Paano yung magtataho?
Paano yung labandera? Paano yung matanda? Diba? So, isa sa dangerous topic. Again, the NAPOL Tom is here to check on the fitness of each and every policeman to continue wearing that uniform. Right. Sir, for my event po, sabi kasi ni former PNP Chief, General Nicolas Paradeter, sa post niya po. Walang mag-usapan si... Next question. Alright, sir. Okay. Singin ko lang, sige si Trixie. Good morning po. I understand you came from left. Opo. So this is out of curiosity lang. What's the difference? Di ba, almost similar trabaho. So, nung lumipat ka ng Napoli, what did you see na magiging how would you say, medyo magiging malaking problema or concern na kailangan mong talakayin? Galing po akong pleb ng Quezon City. Una ko sa lahat, pati ho doon, sa damak makakasong backlog. 12 years naman ang backlog naman doon. May 1,000 ang kaso doon. At inubos natin yun sa first year of service natin. Likod po tayo na may itata kami. Totoo, we need to focus more on our policemen. Their trainings, karamihan nga ng mga police ngayon, nakakasuhan, not because they are bad, but because they're not fully equipped with what the law is, yung knowledge of the law. So, kailangan natin makatutukan ko eh. Ito, I'm having discussions with criminology schools already na dapat sa level pa lang ngayon, ma-educate ng ating policemen to be street ready. Hindi pwede yung pagdating nila sa police, within their 6-month training, doon nilang malalaman kung paano ang batas. Hindi pwede yun eh. Dapat simula pa lang, ready na sila. At ready makahalubilo sa ordinary mga. So, we will have that discussion with criminology schools. I hope to have a discussion with the PRC and the CHED. Magkakatutukan po natin ng institutional reforms in the Philippine National Police. Follow up po. Kailangan pamilala. Crazy kayo po sa market monitor. Uncle ko po si General Cabrera, Narciso. Anyway, yung police din po. How do you see yourself in, say, until 2020? Yung ginawa mo ba sa Quezon City na inubos mo lahat at yung kaso? Ngayon ba magiging mauubos din ang kaso sa Napoli? Gusto ko. Kaya ko pagmalaki, sana nga ako masabi sa Sony. Gusto ko. Ilang araw ko kami nabuyan, ilang lawyer mo na pagalitan, ilang Sabado at Linggo kami nagtrabaho dyan. So what was the cost of that labeling? Hindi ko maintindihan. Dapat ko talaga yun sa mga dating commissioner. It's not a question I can answer. All I can see is, I was shocked when I saw the case backlog in the Napoli. Sabi mo, grabe. If I may, speaking of case backlogs, and speaking of proper disposition of cases, balik tayo sa Bungero. Yung ilan doon, they had 12, 18 pending cases. Yung ilan doon, had cases with the IAS. Diba? Kung yung isa sa 12, isa sa 18 na-dismiss sila, wala tayong pinag-uusapang sa Bungero case. Ganun ka-importante ang pagre-resolva ng kaso ng mabilis. Ganun ka-importante ang pagtutok sa mga kaso. Yung 12 kaso, Clarify ko lang, Kong. Mga dati na nilang kaso pa yan. dati ang nilang Bago kaso. pa naganap yun sa Sabungero. Correct. Na hindi na pending sa Napoli. Pending, hindi lang sa Napoli, even in the Ilas. Nag-impact, na-absorb ko sa iba to. So that is why we need to dispose of cases quickly. And yun ang, kung meron man sa napakalaking servisyo na gawa natin, ma-zero natin yung backlog na yan. We need to cleanse the racks of scalawag cops. We need to rid of harassment cases dun sa mga innocent police na nagtatrabaho na. Dapat ipakita natin sa police na pwede kayo magtrabaho na hindi kayo mag-iisip na makakasuhan kayo dahil po ng harassment case. So, Commissioner, speaking of cases, gaano katagal ba dapat tumagal ang isang complaint
ng citizen against the policeman na nasa Napoli. And of course, reasonable time. Parang ulos natin ngayon is 60 days, 60. 60 days. Calendar days. Working days. Working days. Pero, syempre, kung malis kami ng konti, ilang araw, okay lang yun. Kasi I'm sure, yung pala pinakamabilis sa buong Pilipinas. Yung paspas ng kaso namin sa Napolcom, I'm sure, yun ang pinakamabilis. Yung 25 years old na pending, ano po yung common na kaso? Yung karamihan nga po lack of knowledge of the law. Karamihan po doon mga bagong police na hindi marunong mag-serve ng warrant, hindi marunong mag-search warrant, o kaya nakakasuhan dahil sa nadismisan ng isang duran case dahil hindi nila alam na magdala ng testigo. Yung mga small technicalities na alam mong nagtrabaho, pero hindi wala silang kaalaman. Tumawag ang barangay captain na mayroong kaguluhan sa loob ng isang bahay, pinasok lang nila, kahit walang search warrant. Yung mga ganun ba? Lack of knowledge of the law. So that's why we need to focus on equipping our policemen to be street ready. And we can do that collectively by talking to criminology schools, talking to the CHED, and hopefully I can speak with the TRC. Para yung board exam ng criminology, align doon sa nakikita namin dito sa National Police. Okay, Attorney, magandang umaga po, si Nestor. Yes, sir. Sapat ba yung ating pulisyan at may plano ba ang Napolcom na mag-recruit para ma-maintain yung ating peace and order sa bansa? Kailangan po mag-recruit ng policemen. Yes. In fact, trabaho ko namin maglabas ng puta para yun po yung mga nire-recruit bilang police. Pero sana rin po, madagdagan din po ang kasapi ng Napolcom. Kasi nabanggit na kulang po kami. At ngayon po na we are serious in disciplining road cops. We are expecting cases to come in. So sana po, kung nakikinig po ating mga nagagawa ng batas, lalo pong supportahan pa at palakasin ng Napolcom at ang PNP. Commissioner, ilan ba dapat, sa tingin mo, ilang lawyers ang kailangan ng Napolcom? The ideal number? The more the merrier po, sir. Kulang na kulang po yung 12 plus 13 na nailigay. As we can see right now, pumapasok na po yung mga kaso and kita na po natin relevance ng Napolcom sa buhay ng ordinaryong Pilipino. Kailangan po namin ng mga lawyer. In fact, if I may, no, yung ang investigator namin, iisa lang yung lawyer yung pa yung hepe. Wala kaming lawyer na investigator. So ang mga lawyers namin, nasa legal service, yung mga investigators namin are seasoned investigators, but they are not lawyers. Isipin mo yun. So we need more lawyers in the Napolcom. So yung 30 lawyers na additional, kinalat din sa region siya. Opo, kinala din sa regions. Magkano ba ang sweldo? Anong salary grade? Sana po, kung ano man po ang fieldong nararapat para sa mga bagong abogado, yun naman po ang kailangan. Okay. Meron pa akong isang medyo, kung tama itong tanong na to, no? Doon po sa mga kaso na hinahandle ng Napolcom, meron po ba dyan, or ilang percent po dyan ang kaso ng extramarital? I was hoping na hindi matanong yan. Actually, meron nga ako, meron ko. Hindi naman marami, pero meron pong mangilan-ngilan. We are disposing of it. We cannot do violence against our female counterparts. Hindi mo pwede. Maalagaan mo natin ang karapatan ng mga kabaihan. Maalagaan mo natin yung sakitin ng kasal. So may mga kaso nakakasuhan nga mo talaga. Marahil ho siguro dahil yung pulis nasa ibang lugar. Pero hindi mo rason yun. Dapat mo maging faithful po sa mga asawa. Oo, meron ganun Ikilala akong ganun na-assign sa ibang lugar. Kung saan siya na-assign, nagkakaroon siya ng, ano tawag pa ito? Kulakadida. Di ba yung biroan dati, before, di ba malalaki siya ng polis? Ang biroan doon, kasi 3 beses maghapunan, 3 bahay Pero yung consider natin yun, bawal po yun. Sama po yun sa ating solution po. Okay. Isa lang, Mama Valdez.
Idagdag ko lang, ano ho ba yung update sa ating dating director ng Philippine National Police Academy na si Police Brigadier General Andre Perez Dizon? Ano po yung update? Saan po ba? Floating status pa rin siya sa ngayon. Floating po si General Dizon ngayon. Siya po ay agarang aksyon ni Chief PNP Natates. Siya po ay na-relieve nung po nagkaroon po ng basic incidents po sa PNP. And if I may, yung pong basic incidents na yun ay imbestigahan din po ng NAPOLCOM. Yun po kayo importante ang NAPOLCOM sa buhay po ng polis at sa buhay ng ordinaryo Pilipino. Commissioner, Ilonalas ko from this page. Kanina po nasabi ko na iniiyak ko na nagiging patas yung decision ng NAPOLCOM para sa mga sideline ng mga pulis. Can you please bring us to the process ng investigation ng NAPOLCOM bago humarap sa libre, bago iharap yung isang pulis na nasasangkot sa isang issue? Una po, ang marap lang ako sa media ay may mga viral videos. Because people need to know. But on a normal day, they go through the they're investigated, they are it's filed with the legal service if there is probable cause, hearings are done, sent to the police commission for this. Okay, so pag viral po ang sa police, dun lamang po iharap sa libre. Kasi it's a public offense, everyone knows. Ano nang sabihin natin sa taong bayan? Wala. Klaro-klaro yung offense sa taong bayan. Hindi pwede natin action na yun. Kita-kita na. Paano maniniwala ang tao sa gobyerno kung merong isang nangyari na alam ng buong Pilipinas na walang action ng institusyon ng gobyerno? Dapat makita ng tao na may action ng institusyon ng gobyerno. Yun ang national police. Pero wala nababiolate. Wala tayo nababiolate. Wala na po ba nababayad dito? Trabaho ng NAPOLCOM to call out whatever offenses that we have been seeing. Trabaho natin ang motor proprio investigation. Hindi malaman ng tao sa people's right to know na meron pong nangyaring investigation. Merong aksyon ang taong gobyerno doon po sa isang violence. Thank you. Other questions? Okay. Wala na po tayong tanong. Yes, ma'am? Yeah, question? So, late kasi ako dumating. Pero baka natanong na rin about the drug and cleanliness situation in Sa mga pulis po, mga involved sa drug cases. Kumusta po? Pag na-file po sa NAPOLCOM yan, meron kami nalaman na involved na pulis sa droga. Bakit po iniimbestigahan? Sigurado po tayo, sila po talaga involved sa droga, i-investigahan sa police service. We have no space in the police force for people or bad drugs. As of now, how about yung user po? Meron po ba ganun? Nag-drug test po ang PNP at kaya-kaya po ni Chief PNP nag-test na ubusin ng mga policemen na maaaring gumagamit. Pero it is not the norm. At masabi ko, our police force is a healthy police force na naglilingkod sa tao bayan. So pag tuloy lang po ang tiwala sa ating mga police. I trust them 140%. Si Chris, meron pa isa. Commissioner, good morning. I'm Tina Tan, former Real of Channel 5. Sir, this is medyo labas dun sa pinag-uusapan, no? You're very young, but I want to ask you, would you have a comparison of how our police were before than our police right now? Based on your experience, now that you're a commissioner, I mean, in terms of character and behavior and loyalty to the service. Of course, you can compare, but that's going to be unfair to our policemen. Let's just say that, like any organization, kahit NAPOLCOM man yan, kahit Hilda man yan, kahit private sector man yan, every organization needs some fine-tuning. And we will be involved in that fine-tuning of the Philippine National Police. We're still not the most ideal organization. Even the NAPOLCOM is not yet the most ideal organization. But reforms will be continued to be done. And I'm so happy, totoo lang, sobrang we can work together with the Philippine National Police, particularly Chief PNP Natates. PNP Chief Natates is a reformer also.
And yung pinag-uusapan namin in behind closed doors ay ginagawa ng aksyon ng PNP at ng NAPOL. So I'm looking forward to ito pang remaining term ni Chief PNP Nartates dahil he's also a reformist. And reforms need to be. Ika, may nag-text lang sa akin. Pinapatanong kung single pa daw si Commissioner. About to get married. Taken na, taken. Taken na. Kailan nakasal? December po. December this year. Okay, congratulations. Ina nga ako push back na ko yung kasal ko na sa damakmak na taon dahil sa serbisyo publiko, pag-iisip at trabaho. I've devoted my life for public service. Public interest lawyer po ako. 18 years po public interest lawyer. Huwag niyo ako pag-isipan. Wala pa po ako sa pwesto, ginagawa ko yung ito. O unfair naman po yan sa inyo. At doon sa mapapangasawa nyo, dapat po balance lang. Di po ba Commissioner? Pero I paid the price. I'm marrying late because of my public service work. So, ito talagang wiring. Ito talaga. Sana maintindihan ng taong bayan na ang gusto ko lang yung service sa tao. Wala po ibang agenda. Tumanda na po ako ng ganito. Single po ako. Tumanda na po ako ganito dahil nakaservisyo sa taong bayan na walang camera. So, ito po, dito na po ako sa NAPOL po. Kinakayo rin na po ito dahil ito po expected sa isang taong gobyerno na trabaho ng mahusay at mabilis. So maghahabol ka ngayon ng apo para po kay Maghahabol po. General Kalinisan. Kailangan pong tuloy-tuloy po yung apelido Kalinisan. Kaya naman. Okay. So kung wala na po tayong tanong, so maybe we can get the last message from Commissioner Kalinisan. Una, salamat po for having me. First time ko dito, hindi ko wala po. Sana po masama ko sa first interview ko sa inyo. But I would like to reassure the general public, yung mga pulis natin, dapat natin pagkatiwalaan. Hindi mga insidente, fine. I totally agree. But I am telling you now, I trusted with all my heart. Ang NAPOL po ay kampi na magiging pulis. Never before in the history of NAPOL po, na anak ng pulis ang looking hepe ng NAPOL po. We are for the moral and welfare of our police. However, sa mga panahon na pang-aabuso ng ilang ating kasama na naka-uniforme, hindi magbubulag-bulagan ang National Police Commission. Ito po ang trabaho natin. Sinumpang tungkulin ko po ito na maglinis ng tiwaling pulis. At gagawin po natin tungkulin na yan na maging pulis ng pulis kahit po mahirap at kahit delikado. Maraming salamat. Thank you, Commissioner Kalinisan. Bago natin mag-end, yung after this, huwag mo na kayo alas kasi Belkit. Guest din natin sila. And again, Twinkle, pasalamat tayo sa sponsors. Yes, okay. Maraming salamat po muli sa ating sponsors, ang PAGCOR, ang PCSO at ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Of course, thank you sa guest natin. Commissioner Kalinisan. Sana po, paulit. Yung ikusap na lang ako, yung projects ko kanina. Yung napansin ko yun. Kalimutan nyo na yun. Patawarin nyo na yun. Huwag nyo na idama yung sino man yung dapat ayaw ko lang idamay. Alam nyo na siguro kung ba't ko ayaw pangalanan. I'm just, matanda na yun. Huwag nyo na idama yun. Kahit tayo na lang. Thank you, Commissioner. Picture taking na tayo. Tuloy mo yun. Pati yun, ginamay niya. Hindi yung kalungan. Ayos na. Thank you so much. Salamat po.